Hello guys! In this video ay pupuntahan namin ang Fancy Pan Peak. Pwede itong lakarin mula sa hotel namin but since nag-rent nga kami ng motor ay mabilis lang namin itong narating. At sa harap lang ng building ng Fancy Pan Station kami nag-park. If you want pala na mas convenient, yung i-book nyo na hotel ay yung Hotel de la Copol kasi connecting lang yun dito sa Fancy Pan Station. Medyo pricey nga lang pero elegant. And guys, nag-book nga kami nito sa Klook but pwede din kayong dito bumili sa booth nila. But as for us, ito yung package na binook namin. Kasama na dyan yung cable car, yung Monghua Monorail, yung Fancy Pan Peak Rail, pero one way lang yun ha. Yung paakyat lang. But if you want two-way, may nabibili doon mismo sa Monghua Valley ng monorail peak na pababa. So ito na nga guys, start na ang aming journey to Fancy Pan Peak riding this funicular. I-walk through ko kayo since medyo tricky yung papunta ng cable car at kung peak naman ay sobrang haba ng pila. This Monghua monorail take 5 minutes papuntang cable car station. This is also called the funicular train which climbs the mountain slope offering beautiful views along the way. And tip lang guys, no, dito makikita nyo, no, maraming mga hotel sa paligid nakikita namin overlooking. Kung gusto niyo ng mga overlooking hotel, ang daming mura dito sa sapa ng mga hotels. Hindi siya ganun kamahal talaga. Consider niyo rin yung Viet Trekking Hotel kasi siya yung may parang best spot na makikita niyo pa yung monorail na dumadaan from their window sa mga hotel rooms nila. Kanya lang during that time, fully booked yung hotel na yon. And marami pang mga mura na hotel na kitang-kita rin yung funicular na dumadaan. Ang daming magagandang hotel na kitang-kita yung sapa overlooking. Guys, if you want na merong tour guide para hindi kayo mahirapan, alam ko meron nabubook sa Klook. But for us kasi, gusto naming mag-DIY. Kasi medyo mabagal kaming kumilos, so we want to do it in our own pace. Also guys, magbaon kayo ng disposable poncho or jacket kasi sa baba mainit pero pagdating nyo sa taas at paakyat kayo ng paakyat, iba na yung temperature doon, iba na yung weather, malamig na talaga. Like example ako, kung napansin nyo, naka-spaghetti top lang ako, na-underestimate ko yung weather. So buti na lang may extrang baon si Marlon na t-shirt, yun na lang tinatong ko. Đẹp về phương tục, trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc.
So guys, yung mga nakikita nyo dyan sa paligid, ayan yung Huanglianson Mountain Range at Monghua Valley. Itong cable car system na to ay ang tinuguri ang world's longest three-rope cable car at ito yung may largest elevation difference between its stations. So hanggang ngayon nasa Guinness Book of World Records tong Fancy Pan cable car na to. Pila ano para sa baka ba? Guys, during this time umaambon and hirap talaga ako umakyat talaga ng hagdan kahit yung mga maliliit na hagdan dahil I need na merong makakapitan kasi medyo naduduling ako dun sa steps. So kung papansin nyo dyan, super hawak talaga ako dun sa railings, dun sa handrail ng hagdanan and medyo parang natatakot akong madulas kasi bigat ko na din and yun nga, kaya ito kita nyo gapang na pero laban guys kasi sayang, ang mahal ng binayaran natin dyan. So talagang kailangan makomplete natin yung mission natin. So eto na nga guys, napahinto na ako at hiningal kahit ang lapit ko na. Anyways, dapat dito guys, well rested kayo and fit para makayanan nyo yung mga ganitong akyatan. Otherwise, manghihina talaga yung tuhod nyo and it will take time. Kasi kami maghapon kami dito guys, kailangan super aga ninyo kasi kami dyan hapon na kami halos natapos, mga around 5 p.m. So, ayun, before the travel nga, nag-ready na rin ako, nag-treadmill, nag-exercise, although hindi naman ako ganun super fit and kalakas, at least medyo nakayanan. Medyo overweight din kasi ako, so medyo may konting hirap. Ganun talaga. Siya ay na nga guys, habang pataas kami ng pataas, lalong lumalamig and sinabayan pa yan ng ambon. Kaya kung mapapansin nyo dyan, yung ibang tao, meron silang parang kapote or yung disposable poncho. Dapat pala bumili na kami, wala nga kaming nabilihan dyan eh. Nung time na yan na umaakyat kami. So tiniis na lang namin yung mabasa kami or malamigan kami. And guys, dito na nga pala yung monorail peak. Ito yung sasakay kayo ng monorail ulit na pataas. Included to dun sa package na binayaran natin. So pipila na lang kami dyan. But if you want na mag-book ng monorail pababa naman, you can opt to purchase your ticket dito mismo sa area na rin na yan. May booth dyan. Wala kasi yan selection na yan na two-way or yung pababa doon sa Klook. Kaya hindi ko nakita na merong pababa. But anyway, it's okay na rin. Hindi na rin kami nag-book ng pabalik ng monorail since pababa na. Ang mahirap lang kasi guys yung paakyat. So, kailangan meron ka talaga nito para hindi ka mahirapan. So, yun guys, as you can see, diba? Paakyat yung funicular. So, meron din yan pababa. Yun nga lang, hindi na namin nakita kung magkano.
So yun guys, ayan sila, galing na sila ng Fancy Pan Peak at nakapag-book sila ng funicular pababa. So that's why ayan, while sila nag-exit, kami naman yung aakyat. Mami. And ayan na nga guys, we've finally reached the Fancy Pan Mountain and I'm so proud to have been here at the roof of Indochina with my family that I can't believe that I've reached this place rising to an impressive height of 3,143.7 meters or 10,312 feet. This is the highest peak in both Vietnam and the entire Indochinese peninsula. And this mountain is located at the border between Lai Chau and Lao Cai provinces. So story time guys, my son lost his wallet and it was found pala in the toilet. But rest assured, once you reported it, they will try to assist the best they can. Look, they have a lost and found corner displayed in this area and it's really surprising kung ano pa yung mga naiiwan dito and they just keep it there, hopefully to be found. So we were grateful to someone who had surrendered it to the staff who accommodated and assisted as well to get my son's wallet back. So back at the hotel guys, right after namin mag-Fancy Pan, kailangan namin matry yung kanilang infinity pool na overlooking, but sad to say, yung weather nung time na yan, medyo foggy at hindi kita yung view. So, yun, hindi nakisama yung panahon. Tapos guys, kwento ko lang, nag-order kami dyan ng afternoon teas and snacks, pero yung basket na yan, hindi yan kasama actually. Available lang yan for breakfast only, but then napakiusapan ko si waiter. And yun nga, napakabait nila to accommodate as of our request. So binigyan ko na lang siya ng tip.